Sa mabilis na pag-ikot ng mundo ng digital payments, muling naging sentro ng usapan si Ripple dahil po sa panibago nitong paniniwala tungkol sa koneksyon ng demand at presyo ni XRP. Ayon po sa bagong lumabas na ulat, naniniwala si Ripple na ang tumataas na demand sa kanilang token ay magiging pangunahing dahilan ng pag-angat ng presyo ni XRP sa susunod na yugto ng crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang ipinapahiwatig ng panibagong pananaw ni Ripple. Ayan, at ang sabi po rito ay, ayan, highlight po muna natin. In the fast-evolving world of digital payments, one company continues to spark discussions about the connection between blockchain utility and token economics. Ripple, the global payments firm behind XRP, has long emphasized its mission to revolutionize cross-border payments. Yan, paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. Mula pa noong una, malinaw na ipinakita ni Ripple ang kanyang layunin. At yan po ay ang baguhin ang sistema ng cross-border payments gamit ang blockchain. Sa panahon kung saan mabilis ang pag-unlad ng digital finance, si Ripple ay nakikita bilang tulay or bridge sa pagitan po ng traditional na bangko at ng crypto ecosystem. Ang kanilang pagtuon sa utility ng XRP ay hindi lamang tungkol sa technology kundi sa pangmatagalang ekonomiyang pwedeng sumuporta sa token mismo. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong direksyon ay nagbibigay kumpiyansa sa mga institutional investors na ang presyo ng XRP ay may matibay na basihan sa totoong gamit, hindi lamang po sa hype ng market. Ano naman po ang ipinapakita ng bagong ulat mula sa researcher na si Smoke? Yan. At ito naman po ang sabi rito. Highlight po muna natin bago natin basahin. Yan. According to a newly resurfaced excerpt highlighted by crypto researcher Smoke, Ripple's broader strategy seems to hinge on a core belief that increased demand for XRP will naturally fuel a rise in its price. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ayon po sa researcher na si Smoke, nakatuon daw talaga ang buong estratehiya ni Ripple sa ideyang kapag tumaas ang demand kay XRP, natural na tataas din po ang kanyang presyo. Sa madaling sabi, naniniwala po si Ripple na hindi na kailangang manipulahin ang market. Sapat na po ang paglaki ng adoption at paggamit kay XRP para itulak ang presyo nito pataas. Sa market impact, kapag napatunayan ito sa aktual na data, magiging mas malakas po ang kumpiyansa ng mga investors at posibleng pumasok ang malaking kapital mula sa mga institution. Yan. Ngayon ay ano naman ang layunin ng on-demand liquidity ni Ripple? Ayan, at ang sabi naman po rito ay ito. Highlight po natin bago natin ito basahin. Ayan, sabi rito ay Ripple's flagship product, on-demand liquidity or ODL, is designed to enable near-instant, low-cost international payments. Instead of relying on pre-funded accounts held by financial institutions, ODL uses XRP as a bridge currency between fiat pairs. This mechanism allows money to move across border seamlessly, with XRP serving as the liquidity link that powers each transaction. Yan, paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. Ang on-demand liquidity or ODL ang pinaka inaasahang
product ni Ripple. Gamit ito, pwede pong maglipat or mag-transfer ng pera sa ibang bansa ng halos instant or napakabilis. At maliban po dyan ay napakamura ng kanyang bayad. Sa halip po na maglaan ng pre-funded account sa bawat bangko, ginagamit po ng ODL si XRP bilang tulay or bridge sa pagitan po ng mga fiat currencies. Ibig sabihin, bawat transaction ay dumadaan kay XRP bilang liquidity provider. Pagdating po sa market impact, kapag mas maraming bangko ang gumamit ng ODL, tataas po ang demand kay XRP sa bawat transaction na gagawin at pwede pong magdulot ito ng unti-unting pagtaas ng presyo. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang paggamit ng ODL sa presyo ni XRP? Ayan, at ang sabi naman po rito ay ito. Highlight po natin. Ayan. In theory, the more institutions adopt ODL, the greater the transactional demand for XRP. As the network's payment volume increases, so too does the consumption of XRP in the system. A dynamic Ripple believes could organically support the token's long-term price appreciation. Ayan, paliwanag po natin kung anong ibig sabihin yan. Sa teorya po ni Ripple, habang dumarami ang gumagamit ng ODL, lalong tumataas ang demand kay XRP bilang bridge currency. Kapag lumaki po ang payment volume sa network, mas maraming XRP ang nagagamit na nagre-resulta sa natural na pagtaas ng presyo. Para kay Ripple, ito po ang pinaka-organic na paraan para mapatatag ang halaga ng token sa mahabang panahon. Sa market impact, ang ganito pong sistema ay lumilikha o nagki-create ng real demand. Kaya kung magpatuloy po ang paggamit ng ODL globally or sa buong mundo, makikita natin ang steady na growth or paglago sa presyo ni XRP. Sunod na tanong ay gaano naman po kahalaga ang supply system ng XRP? Ayan, at ang sabi naman po rito ay ito. Ayan, highlight lamang po natin. Ayan, however, the demand story is only half of Ripple's economic model. The supply side plays an equally crucial role. Ripple holds roughly half of XRP's total supply, around 50 billion tokens, much of which is locked in a cryptographic escrow system. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Malaki rin daw ang papel ng supply sa ekonomiya ni XRP. Kasalukuyang hawak po ni Ripple ang humigit kumulang kalahati ng kabuuang supply or nasa mga 50 billion tokens. Karamihan po dito ay nakalak sa cryptographic escrow system. Ang mechanism na ito ay idinisenyo po para maging kontrolado at transparent ang paglabas ng tokens sa market para maiwasan po ang biglaang pagbaba ng presyo. Kaya sa market impact, dahil kontrolado po ang supply, nagiging mas predictable ang movement ng XRP at mas kaunti po ang panganib or risk ng market manipulation. Paano naman po pinananatiling balanse ni Ripple ang supply at demand? Ayan, at ito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, each month, a portion is released and unused tokens are returned to escrow, creating a predictable and transparent flow of circulating supply. Ayan. Paliwanag natin yan. Bawat buwan, naglalabas daw po si Ripple ng bahagi ng kanyang mga nakalock na token. Kapag hindi po ito nagamit, otomatiko itong ibinabalik sa escrow. Dahil dito, nagiging malinaw at stable po ang daloy ni XRP sa market.
Sa ganitong paraan ay nagkakaroon po ng balancing ugnayan sa pagitan po ng supply at saka demand na tumutulong para maiwasan po ang extreme volatility. Kaya sa market impact, ang predictable release ng tokens ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors dahil hindi po bigla ang bumabaha ang supply sa market. Ano naman po ang epekto ng regulatory clarity sa kumpiyansa ng mga institutions? Ayan. At ang sabi naman po dito tungkol dyan ay ito. Ayan, basahin po natin yan. Pero highlight po muna natin. Ayan. Ripple's model also depends heavily on regulatory acceptance. The company's long-running legal battle with the U.S. Securities and Exchange Commission, or SEC, concluded in August, bringing long-awaited clarity to XRP's classification as a non-security. This outcome has encouraged institutional interest, especially from banks and remittance firms that had previously hesitated due to legal uncertainty. Ayan, paliwanag po natin kung ano po ang ibig sabihin yan. Ayan. Matapos po ang mahabang kaso laban sa SEC ay tuluyan ng napatunayan na hindi po security sa XRP. Dahil dito, mas lumakas po ang loob ng mga institution tulad ng mga bangko at remittance firms na gamitin sa XRP nang walang takot sa legal risk. Ang regulatory clarity na ito ay nagbigay ng daan para mas marami pang partnership at expansion ang maganap sa buong mundo. Sa market impact, ang ganito pong legal clarity ay karaniwang nagbubunsod ng price rally dahil nagbabalik ng tiwala sa mga malalaking investors. Ngayon ay saan naman po lumalakas ngayon ang presensya ni Ripple? Ayan, at narito naman po ang sabi tungkol dyan. Highlight lamang po natin. Ayan, with regulatory clarity achieved, Ripple is now in a stronger position to scale its ODL partnerships and expand its network globally. The company's growing influence in regions such as the Middle East, Latin America, and Southeast Asia suggests that institutional adoption could continue accelerating through 2025 and beyond. Ano nga bang ibig sabihin yan? Sa kasalukuyan ay lumalawak na ang operasyon ni Ripple sa Middle East, Latin America, at saka Southeast Asia. Dahil tapos na po ang kaso, mas mabilis na nitong mapalalawak ang kanyang ODL partnerships sa iba't ibang rehiyon. Ang paglawak ng network na ito ay nagdadala ng mas maraming users at investors na nagtutulak sa demand ni XRP. Sa market impact, kung magpapatuloy po ang ganitong expansion, ay posibleng maging isa sa XRP sa pinakamalahas na asset ngayong 2025 cycle. Ano naman po ang pinapakita ng kabuuang modelo ni Ripple? Ayan, at ito naman po yung sabi tungkol dyan. Ayan, as Smoke observed, Ripple's business model explicitly recognizes that XRP's utility and demand are inseparable from its market value. Paliwanag po natin yan. Ipinapakita daw po ng modelo ni Ripple na magkaugnay ang utility at saka market value ni XRP. Habang lumalawak po ang paggamit nito, tumataas din ang halaga. Para kay Ripple, hindi po pwedeng magkaroon ng presyo kung walang aktwal na gamit. Kaya ang bawat partnership, transaction at adoption ay bahagi po ng long-term plan para mapalakas po ang value ng XRP sa natural na paraan.
Sa market impact, ang ganitong utility-based approach ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon or foundation para sa sustainable growth ng presyo ng XRP sa hinaharap. At bilang panghuli, ay ang opinion ko naman tungkol dito ay malinaw po na ang kumpiyansa ni Ripple sa ugnayan po ng demand at presyo ni XRP ay hindi lamang po batay sa hype kundi sa tunay na gamit ng kanilang technology. Habang dumarami po ang gumagamit ng ODL at lumalawak po ang institutional partnerships, nagiging mas totoo ang posibilidad ng long-term price appreciation ng XRP. Pero tayong mga traders at investors ay dapat pa rin po tayong maging maingat. Mahalaga po ang adoption, pero ang timing ng market entry ay laging kritikal. Kaya sa kabuuan, si Ripple po ay tila naghahanda sa susunod na yugto ng global payment revolution. At sa XRP naman, ang posibleng maging sentro nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.